Paolo, hindi kayang maging friends sa ex-jowa na cheater, it's not easy. Mainit ang naging pagtanggap ng madlang people sa pagsisimula ng teleserye version ng Linlang nina Kim Chiu at Paolo Avellino. Siyempre, tuwang-tuwa sina Kim at Paolo pati na sina JM De Guzman at Maricel Soriano sa tagumpay ng kanilang pilot week last Monday, January 22. Nakakuha ng multiple trending topics sa social media at kumamag ng 367,669 na live concurrent views sa Kapamilya Online Live ang pilot episode ng Linlang. Sa nakaraang MediaCon ng teleserye version ng programa na unang nag-hit sa streaming platform na Prime Videos, nag-share sina Kim, Paolo at Maricel ng kanilang personal take sa kanilang mga karakter. Isa sa mga naitanong sa mga bida ng Linlang ay kung payag ba silang maging friends ng kanilang dating partner kahit paniloko at pinaglaruan lang sila ng mga ito. Sagot ni Pao, "It's not very easy. I think immediately hindi pero minsan sa katagalan na rin ng panahon at siguro depende na rin kung paano kayo makipag-usap sa isa't isa, yung pakikitungo nyo sa isa't isa maayos, I think over time or eventually pwede." Agree naman si Kim sa sinabi ng kanyang leading man, lahat naman ng sugat hindi naman siya agad-agad gumagaling so lahat ng panloloko hindi mo agad mapapatawad. So I think it involves time and acceptance. Iba rin daw kasi ang magiging usapan kung may anak sila tulad ng karakter niya sa serye bilang si Juliana, para na rin siguro sa sitwasyon ni Juliana at Victor, Paolo, may anak kasi sila so may consideration din na kasama. May time, acceptance, and be considerate sa anak nyo para hindi na rin siya ma-trauma or ganoon. Iset aside muna yung hate. May oras na kailangan daanan yung proseso. Hindi naman din kasi siya in one click mapapatawad na kita. Okay magbati na tayo para sa anak natin. May oras talaga, buwan, taon o a decade, especially lika ni Kim. Para naman kay Maricel, naniniwala siya na kahit hindi magsalita o mag-explain ng mga parents, more or less ay knows daw ng mga anak kung ano ang nangyayari sa bahay. Kasi ang mga bata akala mo lang naglalaro sila dyan pero Dumbo ears yang mga yan. Alam nila yan kasi ako Dumbo ears din ako noon, ani Maricel. Napaka-sensitive nila kahit wala kang sinasabi, alam nila. Kasi magkukwento yan kapag medyo malaki-laki na, dagdag ng aktres na siyang gumaganap na nanay ni na Paolo at JM sa Linlang. Pagsang-ayon naman ni Kim, actually wala ka matatago sa bata kasi nandyan lang naman sila sa gilid tsaka di mo alam kung ano tumatakbo sa utak nila. Hopefully, in the future, maipaliwanag ko ng maayos sa anak ko ano nangyayari sa paligid niya, para hindi rin siya matrauma in a way or hindi iba yung pagkakaintindi niya sa nangyayari sa magulang niya, say ni Kim. At bilang tatay naman, sa anak nila ni LJ Reyes na si Aki, talagang nag-effort din siya na umiwas sa mga mali at negatibong bagay na nakita niya sa kanyang mga magulang habang lumalaki at nagkakaisip. You always try not to take negative things or the negative side na nakikita mo sa parents mo pero unconsciously while growing up parang nagagawa mo in a way. So what I really try doing is really focusing on myself and looking with it. Parang ang hirap mag-ayos ng iba kapag di mo pa naayos yung sarili mo or alam mong di ayos yung sarili ko, paliwanag ng Kapamilya actor.